Magandang umaga sa lahat na po na nakatutok sa Opinion Mo, Opinion Ko. Ako po ang inyong kasama, Darlene Olanyo. Mayroon na naman po tayong mga topic, mga may init na balita na tatalakayin ngayong araw po ng Lunes. Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating katanungan na bibigyan po natin ng opinion ngayong Monday morning, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Noong 1825, hinawakan po ng bagong talagang Tsar na si Nicholas I ang pamamahala sa Russia. Hindi nagtagal ay sumiklab ang rebelyon na nananawagan na maging modernized na ang kanilang bansa gaya po ng ibang mga bansa sa Europa. Ang rebelyon na ito ay kalaunay natalo ng gobyerno. Matapos po ito, ay pinatawan ni Nicholas I ng sentensyang bitay ang isa sa leader ng rebelyon na si Kondraty Ryleyev. Sa araw po ng bitay, nakatayo si Kondraty sa gilid at nakapulupot na sa kanyang lieg ang lubid na gagamitin sa pagbitay. Maya-maya lang ay bumukas na ang trapdoor. Ngunit nang nakabitin na si Kondraty, naputol ang lubid at bumagsak siya sa lupa. Noong panahong iyon, ang ganito pong pangyayari ay itinuturing na tanda ng kalooban ng langit at karaniwang pinapatawad ang taong nakaligtas. Habang bumabangon si Kondraty mula sa pagkakabagsak, sumigaw siya sa mga tao. Nakita na ninyo? Dito sa Russia, wala na silang ginawang tama. Ultimo lubid ay hindi nila magawa ng maayos. Matapos ang hindi natuloy na pagbitay, ay agad namang nagtungo ang mensahero sa palasyo upang magulat kay Nicholas I. Nadismaya ang emperor sa hindi natuloy na pagbitay sa lider ng rebelyon, ngunit wala siyang magagawa dahil iniisip niyang ito ang kaloob ng Diyos. Akmang pipirmahan na ni Nicholas I ang pardon nang maisipan niyang magtanong sa mensahero. May sinabi ba si Kondraty matapos na nangyaring milagro? Sumagot naman po ang mensahero. Mayroon po. Sinabi niyang dito sa Russia kahit ang lubid ay hindi magawa ng maayos. Muling nagsalita ang emperor. Kung ganon, patunayan natin sa kanya na nagkakamali siya. At pinunit niya ang dapat sana'y lalagdaang pardon. Kinabukasan, muling binitay si Kondraty. At sa pagkakataong iyon, hindi na naputol ang lubid. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento po natin ngayong umaga? Maging maingat sa mga binibitawang salita. Ayan. Minsan, sa mga salitang binibitawan natin, yun po yung nagiging dahilan din ng ating pagkapahamak. No? Sa ating kwento, sa halip na manahimik o kaya ay magpasalamat na nagkaroon ng himala at hindi natuloy ang pagbitay sa kanya, mas pinili pa ni Kondraty na gamitin ang pagkakataon na ito para mangutya. Dahil doon ay binawi po ng emperor ang dapat sana'y pagpapalaya sa kanya at sa halip ay natuloy ang pagbitay sa kanya. Ipinapaalala po nito na minsan ay ang ating kapalaran ay hindi lang po nakasalalay sa ating mga gawa, kundi maging sa ating mga salita. Ang mga salitang hindi natin pinag-iisipan ang siyang sumisira po sa atin.
Kaya minsan, mas mainam ng manahimik kaysa makapagbitiw ng mga salitang pagsisisihan lang natin sa huli. Sabi nga po, less talk, less mistake. Huwag din po natin kalimutan na words can either break or make a person. Ang simpleng salita na binibitawan po natin ay maaaring makasira o makatulong po sa atin at sa ibang tao. Ang dila po ay walang buto, ngunit kaya po nitong makasakit ng damdamin o sumira ng buhay ng iba. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga binibitawang salita. Sabi nga po sa Proverbs chapter 15 verse 4, "A soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit." Sinasabi po sa talatang ito na ang ating dila ay maaaring maging puno ng buhay kung gagamitin natin sa tamang paraan, sa pagpapalakas ng loob, pagbibigay ng kaaliwan, at pagdadala po ng pag-asa sa iba. Ngunit, kapag ginamit naman natin to sa maling paraan, sa paninira, pangungutya, o pagbibigay ng masakit na salita, maaari po itong makasakit ng damdamin ng isang tao. Ang ating pong verse of the day ay nagpapaalala na ang ating mga salita ay may bigat. Piliin po natin ang mga salitang nagbibigay buhay, nagtataguyod ng pagkakaisa, at nagdudulot ng pag-asa. Dahil ang mga salitang puno ng pag-ibig ay hindi lang nagbibigay kalma sa iba, kundi nagiging daan din ng pagpapala sa ating sariling buhay. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Monday.